sapagkat ang sigaw ng Sodoma at Gomora ay napakalakas, sapagkat ang kasalanan nila ay napakalupa. Dahil ayon sa history, meron silang isang gym o isang plaza na yung prostitution laganap po sa lugar na yon. Kaya binunaw ng Diyos ang Sodoma at Gomora dahil sa mga ito. So ito yung warning para sa mga taong gumagawa ng masama. Bago tayo pumunta doon sa aking pinakapaksa, gusto kong pasadahan ito na ang sabi sa 2 Peter chapter 2 verse 5 to 8, ang sabi niya, at ang dating sanglibutan ay hindi pinatawad. Dapat iningatan si Noe na tagapangaral ng katwiran, nakasama ng ibang pito pa, nung dali ang pagkagunaw sa sanglibutan ng masasama. So, alam naman natin na ang nangyari doon sa panahon ni Noe, na yung mga masasama ay pinarusahan at namatay dahil sa tinatawag na kasamaan. Dahil nangaral si Noe ng almost 100 years, hindi naniwala yung mga taong pinapangaralan niya na ang utos kasi kay Noe noon, gumawa ka ng isang arko sa bundok dahil meron baha na darating. So yung mga tao, tinutuya siya, nang sabi, baliw na yata si Noe dahil gumawa ng arko niya sa taas. Dahil sa pagsunod niya sa Diyos, ganun yung sinabi ng mga tao sa kanya. So, malinaw sinabi dito na yung mga tao na hindi naniwala kay Noe noon, almost 100 years siyang nangaral. Hindi naniwala. Yung mga hindi naniwala noon kay Noe, nang sabi niya mayroong baha na darating. Yung hindi naniwala noon, napahamak. Ganon din sa panahon natin ngayon. Yung taong hindi sumusunod o susunod sa ating Panginoon Kristo, na ibinibahagi ng mga huling mga ngaral ngayon, ang sabi, kailangan mo sumampalataya, magpabautismo, kailangan mo maligtas. Yan yung panawagan ng huling mga tagapagturo ngayon, upang hindi ka mapahamak. Dahil meron lang naging mga halimbawa. Ang sabi sa verse 6, at pinarusahan niya ng pagkalipol ang mga bayan ng Sodoma at Gomora, na pinapaging ago ng maging halimbawa sa mga nagsisipamuhay ng masama. So, yung Sodoma at Gomora ay sila yung naging halimbawa. Pinarusahan sila dahil sila ay nagsisipamuhay ng masama. Ganon ang nangyari dito sa ito yung warning para sa mga taong nagsisipamuhay ng masama sa panahon po natin ngayon. Now, dako tayo doon sa aking pong paksa. Ang dapat bang pasakop yung babae sa lalaki? Yan po yung kasagutan na binahagi ni Brother Nahum kanina. Ang sabi sa 1 Corinthians chapter 34, 35, ang babae ay magsitahimik sa mga iglesia sapagkat sila ay walang kapahintulutang magsalita, kundi sila ay pasakop, gaya naman ng sinabi ng kautusan. At kung ibig nilang malaman ang anumang bagay, magtanong sila sa kanilang asawa sa bahay sapagkat mahalay na ang isang babae magsalita sa iglesia. So ang pinapatungkulan ni Apostol Pablo dito sa kanyang sulat ay yung sa loob ng iglesia. Ano po? Na ang babae ay walang karapatang tumayo dito sa pulpito. Dahil meron po tayong mga ibang tagapagturo na pupwede daw magturo ang babae na taliwas, kontradiksyon sa utos ng Biblia. So mas susundin ko yung utos sulat ni Apostol Pablo kaysa sa turo ng ibang mga ngaral. Sabi sa Ephesians chapter 5:24, dapat kung paano ang iglesia, yung binasa po ang Brother Nahum, ay nasakop ni Kristo at gayon din naman ang mga babae pasakop sa kanilang sariling kanilang asawa sa lahat ng mga bagay. Ang sabi sa Colossians 3:18, mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa, gaya ng nararapat sa Panginoon. Mga lalaki, kasi ito po ay gaya ng sinabi ni Brother Nahum kanina, ay pasakop yung babae kung ang
Panginoon ng lalaki ay si Kristo pa rin. Ano po, yun yung pagpapaliwanag ko. Mga lalaki, ganun din sa lalaki. Ibigin mo ang iyong asawa na kaya ng sarili. Dahil sa Matthew chapter 19 yan, kayo ay isang laman na. At kung gaano mo iibig yung sarili mo, ganun mo rin ibigin yung iyong asawa. Yan. Paano yung mga walang asawa, kasi yung palaging binabanggit ay yung asawang babae. Ang sabi sa kaayusan naman ang sinabi ng Apostol Pablo dito sa 2 Timothy chapter 10 verse 14, kundi siyang nararapat sa mga babae na magpakabanal sa pamagitan ng mabubuting gawa, ang mga babae mag-aral na tumahimik na may buong pagkapasakop. Yung sinabi po dito na tumahimik, baka example dito ng mga nakaraang picture dito, baka hindi na kumanta yung mga babae dahil sabi tumahimik na lang. Hindi po, pagpapasakop ang picture dito niya. Ngunit hindi ko ipinahintulot na ang babae magturo, hindi magkaroon ng pamumuno sa lalaki, kundi tumahimik, sapagkat si Adam ay siyang unang nilalang sa si Eva. Yun yung dahilan kaya ang babae ang may authority sa pulpito dahil si Adam po ang unang nilalang tsaka si Eva. At si Adam ay hindi nadaya, kundi ang babae ay nadaya o nahulog sa pagsalangsa. 1 Peter chapter 3 verse 1, sabi niya, gayon din naman sa mga lalaki, kasi puro babae na rin yung binabanggit kanina. Sabi niya sa mga lalaki, magsipamahay kayong kasama ng inyong asawa. Take note po, kasama ng inyong sariling asawa, hindi yung asawa ng iba. Kasi may nangyayaring ganito po eh. May asawa na, pumupunta pa sa asawa ng iba. Ano po? Kasalanan yun. Kasama yun sa fornication po naman. Kaya kung may asawa ka, sa asawa mo lang. Kaya isang laman na po kayo eh. Isang laman na kayo dahil pinagsama kayo ng Diyos. Magsipamahay kayong kasama ng inyong asawa sa pagkakilala na pakundanganan ng babae na gaya ng marupok na sisidlan, yaman kayo na may kasamang tagapagmana ng biyaya ng kabuhayan upang ang inyong mga panalangin ay huwag mapigilan. Lumabas na pa ako sa oras. So yun po yung tinatawag na yan po yung buod. Ang Diyos ay naglalang ng dalawang uri lamang, lalaki at babae, wala pong bakla at wala pong tupilyan. Huwag tayong gumaya sa kasamaan na ginawa ng Sodoma at Gomora. Pilitin natin sumunod sa utos ng Diyos. Ang pattern ng Bible ay ang babae ay pasakop sa lalaki. Ang asawang lalaki ay dapat umitig sa kanya asawang babae. Salamat po sa inyo pong pakikinig. Bro. Napakaganda ng mensahe ni lahat ni Brother Naho at ni Brother Jason po. Sana po magkaroon din ako ng pagkakataon na bigyan mas mahigit na paliwanag po yung pong tinatawag ng authority ng lalaki over woman at tinalakay din na kung saan ay may tinalakay. At gagawa ko yung tuto ng isang katuroan sa mga susunod na pagtitipon natin. At bago po tayo magpatuloy sa ating gawain, ay tayong napulit umawi para sa ating Lord's Supper. At ihanda po natin ang ating mga sarili sa pagtanggap ng dulang ng ating Panginoon. Awitin po natin ang nagbibilang 300. Bago po natin isagawa ang ating